Diretso na sa impeachment trial. Yan ang pananaw ng ilang senador at eksperto sakaling baliktarin ng Supreme Court ang desisyon nito kaugnay sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng House Prosecution Panel, question ngayon kung posible pa nga bang buhayin ulit ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos i-archive ng mayorya ng Senado. Base sa datos ng GMA Integrated News Research, meron ng bill na in-archive noong 15th Congress at binuhay muli dahil sa boto ng 6 na senador. Ang Senate Bill No. 2756 tungkol sa armed synchronized elections na kalaunay naging batas noong taong 2011. Sakaling baguhin ng Korte Suprema ang desisyon nito sa impeachment ni VP Sara, sabi ni Senador Ping Lacson, tiyak na magmomosyon siya na buhayin muli ang na-archive ng Articles of Impeachment. Pero depende pa rin daw sa boto ng mayorya kung ano ang masusunod. Sa tingin pa ni Lacson, pinakamainam sana kung hindi na lang inaksyonan ng Senado ang ruling ng Korte Suprema habang may nakabimbing motion for reconsideration ng Kamara. Kung archive, at any time, kung halimbawa mabago yung liderato ng Senado at nagbago yung hihip ng hangin o kaya nagbago isip ng mayorya at naisipang i-pull out, anytime yun pwedeng i-pull out. Unless yung magiging ruling tong Korte Suprema will go one step further, nasabihin nila na parang mandatory na kailangan mag-reconvene yung Senado at mag-trial. Si Senate Minority Leader Tito Soto, hindi raw kumbinsido na magiging pahirapan kung kailangang kunin mula sa archive ang Articles of Impeachment laban sa bise. Ang resulta sa botohan noong nakaraang linggo, 19-4 pabor sa pag-archive ng impeachment complaint. Kaya kung baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon nito, logical lang daw na talakayin na nila ang Articles of Impeachment. Sabi naman ni Senador Rodante Marcoleta, hindi na kailangang magbotohan pa sakaling baguhin ng Korte Suprema ang desisyon nito. Kung sakali, otomatikong magta-trial na raw sila. Kung magkaroon ng milagro na hindi inaasahan, merong 8 maestrado ng ating Korte Suprema na binaligtad ang sarili, o di pwedeng mabuhay yun. Ibig sabihin, itutuloy ang impeachment. Magiging automatic yon. Sa tingin ni retired Associate Justice Antonio Carpio, kung baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon nito at sabihin constitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, iiral na ang konstitusyon at dapat simulan ng Senate Impeachment Court ang paglilitis. Wala nang botohan yan because balik tayo doon sa is this constitutional? Sinabi ng Supreme Court ngayon kung mag-reconsider sila, yes, constitutional. So balik doon sa provision. The same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi na rin aniya kailangang may senador na magmosyon pa para buhayin ito. Wala na. Of course, they will debate. Let's say the majority will say no, we will not revive it. Akyat ang prosecution sa Supreme Court. Sabihin nila, dapat ba i-approve pa ito ng majority ng Senate bago ma-revive o sundin na lang natin yung specific command of the Constitution? Trial by the Senate shall forthwith proceed. So I think klaro naman yung Constitution. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayon pong National Breastfeeding Awareness Month, tinalakay ng ilang nanay at eksperto ang mental health at karanasan ng breastfeeding mother sa isang dialogue series. Kabilang po dyan ang tungkol sa postpartum blues at postpartum depression. Tinalakay rin ang karanasan ng mga ama sa pagtulong sa breastfeeding wives. Mga payo sa mga makararanas ng postpartum, gayon din ang epekto ng social media sa breastfeeding. Kabilang sa mga nagbahagi ng breastfeeding experience, ang Naval Reservist at dating beauty queen actress na si Vicky Rushton. Misis siya ni Sparkle actor Jason Abalos. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga participants na makapagtanong sa panel of experts. Inireklamo ng ilang taga-Tondo sa Maynila ang mabahong amoy na ilang araw nang namemerwisyo sa kanila. Ang amoy mula sa pagsusunog ng tanso. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Hindi pa sumisikat ang araw nitong linggo nang magising ang ilang residente ng Barangay 104 Tondo, Maynila dahil sa nakasusulasok na amoy. Ayon sa ilang residente,
Isang grupo ng mga lalaki ang nakita nilang nagsusunog ng tanso sa gilid ng Kapulong Highway. Magigising ka na lang, nangangamoy at tansuna, kala namin nasusunog na yung lugar namin. Unang-una po yung health po namin, may sanggol team po dito sa amin, tsaka mga senior po. Hindi mo titigil yan? Gusto mo ipahuli kita sa pulis? Kasi may mga bata doon sa likod, oh. Ayan yung malaking bahay kami yan, oh. Everyday kayo nasusunog dyan, oh. Anong pasensya? Itigil mo yan. Matapos magsunog, ibinebenta umano ng mga lalaki ang tanso sa junk shop. Ayon sa barangay, gabi-gabi silang may nire-respondehang reklamo tungkol sa mga dumarayong grupo ng mga lalaki roon, ang iba, mga menor de edad. Ang problema, lagi raw nakakatakas ang mga ito. Pagkagato ng dilim, magpe-prepare na ho sila na sindi ng kanilang mga kalakal na susunugin na hindi talaga taga sa amin. Alam na yung kalakalan nila, alam na aral sila sa mga ganyang negosyo, trabaho, paano sila kikita. Kada reklamo talagang pinupuntahan po namin. Kaya lang po, minsan meron po silang yung lookout. Pag umano po kami, mga nagtatakbuhan na sa mga kabilang barangay po. Tinutukoy pa ng mga otoridad kung sino-sino ang mga nagsusunog ng tanso. Pinaigting na rin nila ang pagronda sa lugar. Labag sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ang open burning o pagsusunog ng basura. Posibleng pagmultahin o makulong ang mahuhuli. Ayon sa DENR, delikado ang open burning ng basura sa kalusugan at nag-aambag din ang usok nito sa global warming. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, para matiyak na tama ang presyo ng mga bilihin, nag-price check po sa ilang pamilihan ang DTI kasama ang DA. At may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, nag-inspeksyon nga dito sa Quinta Market ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture. At ayon nga po kay Trade Secretary Cristina Aldeguer Roque, nais nilang matiyak na nasa tamang presyo ang mga pangunahing bilihin. Kasama ang ilang kinatawan ng Manila Local Government ay nilibot nila yung mga stalls ng gulay, baboy, manok, isda at bigas. Ang manok po ay nasa 200 pesos per kilo ang buo at 210 pesos naman ang drumstick at breast. Dito po yan sa Quinta Market. Ang karneng baboy naman ay nasa 390 pesos kada kilo at ang kasim at 430 pesos kada kilo ang liempo. Nasa tamang presyo raw ang mga ito ayon kay Roque, bagamat may bagyang kataasan yung presyo ng pork. Ang gulay naman po ay may pagtaas din daw ang presyo ayon kay Roque dahil na rin sa nagdaang sama ng panahon at transport cost. Natuwa raw siya naman na makitang may bigas na 35 pesos per kilo sa Quinta Market. Bagamat hindi po lahat ay may tindang ganito, ang iba ay nasa 40 pesos pataas kada kilo ang tinitindang bigas. Naglakad din po si Roque patungo sa isa pang mall para tingnan naman ang presyo ng gatas, bottled water, kape at tinapay. Matapos ang inspection ay sinabi po ni Roque na wala siya nakitang paglabag sa kanilang pag-iikot, pero patuloy daw silang magbabantay para matiyak na alinsunod doon sa utos ng Pangulo ay mapapanatili nilang bababa ang presyo ng bilihin. Sinabi rin po ni Roque na sa ngayon ay wala silang nakikitang problema sa supply, kaya sa tingin nila, Connie, ay maaring masustain pa nila na patuloy na mababa yung o mababa kumpara dati yung presyo ng mga bilihin. So yan muna, Connie, ang pinakahuling ulat mula dito sa Quinta Market. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Update naman tayo sa bagyong Goryo na posible pang lumakas sa typhoon category. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din po, Miss Connie, at sa ating mga taga-subaybay. Sa mga oras pong ito, nasaan na ba ang eksaktong lokasyon ng bagyong Goryo? Opo, as of 10 a.m., itong sentro ni Severe Tropical Storm Goryo ay huling namataan na nasa may layong 1,170 kilometers. East-northeast yan ng extreme northern Luzon. Oho. At kung may direct effect man, ano yung mga probinsya po? Baka pwede nyo mabanggit na maaring makaranas po ng effect nito.
Opo, actually nakikita nga natin at least in the next 3 days, wala namang direktang epekto itong si Goryo sa kahit anong parte ng ating bansa. Gayunpaman, kapag nagkaroon ng southward o kapag kumilos papuntang timog ng kaunti, itong si Bagyong Goryo, not ruled out ang signal number 1 sa extreme northern Luzon. At nakikita nga natin na kung magkaroon nga ng southward shift, posible pa rin na maging maulan sa mga susunod na araw, yung mga areas possible sa may Cagayan at pati na rin sa may Batanes. Marami pong salamat sa inyo pong update sa amin. Salamat din po. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Mga mare at pare, nag-crash and land this weekend sa Pilipinas si South Korean superstar Hyun Bin. G na kumasa sa samot-saring games at gimmick ang aktor sa kanyang first ever fan meet and greet dito sa bansa. Gaya ng game na Have Been or Haven't Been, kung saan sinagot ni Hyun Bin kung anong prop o souvenir ang kanyang itinago sa kanyang mga naging project. Ang kanyang sagot, walang iba kundi ang kanyang misis at leading lady sa Crash Landing on You na si Son Ye Jin. Inamin din niyang minsan na siyang lumabas na nakadisguise bilang matandang lalaki. Sa larong Crash Call with Ben, may lucky fans na nakakall at na-meet up close si Opa. Ipinamalas din ni Hyun Bin ang kanyang Filipino-speaking skills sa pagbanggit ng Mahal Kita. Show-stopping performances ang ipinamalas ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemates sa kanilang The Big Collab Concert kagabi. Opening number pa lang, pasabog na agad ang energy at charisma ng housemates at kanilang duos. Isang hot dance number ang isinokase ni AZ Martinez at River Joseph o Asver. Cheerleaders naman ang peg ng Cheres, duo ni na Charlie Fleming at Esnir. Nakipag-duet naman si Clarice de Guzman kay Mika Salamanca sa version nito ng kantang Sino Nga Ba Siya? Powerful vocals din ang hatid ng big winner duo ni na Mika at Brent Manalo at Rawi ni na Ralph De Leon at Will Ashley. Ang pinakatinilian ng fans ang mala-love triangle production number ng Dusby at Wilka ni na Dustin Yu, Bianca De Vera at Will. Agaw eksena pa si Mom Klang na binitawan ng kanyang iconic line sa programa. May special performances din mula sa iba pang kapuso at kapamilya housemates at house guests. Sumalang din ang PBB housemates sa Q&A portion at sinagot ang juicy questions ng fans. Present sa The Big Collab event ang PBB hosts, house guests at ilang kapamilya at kapuso executives. Ang isang araw, ang isa raw. Ang isa raw sa mga pangamba ng commuters ay yung palilipatin sila, di ba, ng jeep kapag sila naiwang pasahero. Oo, pero ibahin nyo ang isang jeepney driver na namamasada sa may National Children's Hospital sa Quezon City. Huwag mo akong papamigay! Safe sa lipat ka doon si Yus Cooper Maria Angel Bernal dahil hindi siya pinalipat ni Manong driver. Todo chika ang ating passenger princess at tsuper para maaliw sila pareho sa biyahe. Ayun sa isang punto nga tumulong ba ngang magtawag ng pasahero itong si Maria? Napasana all ang ilang netizen dahil nakarating si Maria sa pupuntahan niya nang hindi lumilipat ng jeep. Bumilib din ang iba pa sa pagiging friendly ni Maria. Ang bonding ni Maria at Manong driver, meron ng mahigit 3 million views sa TikTok. Silang dalawa ay trending! Kakatuwa naman. Oo nga naman kasi pag mag-isa ka na lang pinapalipat ka pa. Thank you, Manong driver. Sweet lover. Diba?